Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sok Sargen, magandang gabi. Ito ang Cross Talk. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minutos kasama si Kabrigadang Attorney Can Balieque. Ang isyu na ating tatalakayin ngayong gabi, kailangan bang maikasana ang anti-political dynasty law dito sa Pilipinas? Ang unang talking point tungkol rito, Brigada Belinda, itong katanungan kung sa ating bang saligang batas, meron bang nakasaad doon na dapat merong equal opportunities for public service para sa lahat ng mga Pilipino. Ang aking unang punto tungkol rito, meron. At very explicit under Article 2, Declaration of Principles and State Policies, particularly under Section 26 thereof, it says, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So maliwanag, Brigada Belinda, na talagang mandato yan ng ating saligang batas na dapat magkaroon ng lehislasyon para labanan itong tinatawag na political dynasties. Yes. Una sa lahat, magandang gabi po sa ating mga kabrigada, Attorney Can. Tama po yung sinasabi mo, galing po yan sa ating saligang batas. Pero Attorney Can, ano po ba ang definition na ngayon ay tinatalakay ng ating Congress, both sa Senate and then House of Representatives? Ang sabi po nila mga kabrigada ay ang political dynasty po is isang pamilya po na successfully retain political power through maintaining control over at least one elective position over successive generations. So ibig sabihin po na itong mga dynasty na to is marami po siyang mga ramifications. Una sa lahat, pwede po siyang maging successive, pwede siyang overlapping, at pwede siyang sabay-sabay. Di ba? So, ngayon po, Attorney Can, ang gusto ko pong itanong is, kung mandato po yan ng ating saligang batas, paano po natin siya i-define? Ganito, under that particular provision of the Constitution, nasa kamay ng mga lawmakers natin kung ano ang magiging definition ng political dynasty na sinasabi, ano ba ang mga limitasyon, sino ba ang dapat bawal, halimbawa, na umupo at the same time sa gobyerno, at ano halimbawa yung extent, halimbawa hanggang third degree of consanguinity or affinity ba? Yung ba kung miyembro ka ng isang pamilya at until that degree, kung hanggang doon yung sakop anong limitasyon, nasa ating mga legislators na yan, kung paano na i-define as may be defined by law, sabi ng Konstitusyon. So, ibig sabihin, depende na yan sa set of lawmakers natin, yung mga uupo next time sa Senado at sa Kamara de Representante. Ang kagandahan nga, Attorney Can, sa ating mga research ay nagsasabi po na meron na pong consolidated bill sa House. Ito po ang House Bill 3587, mga kabrigada. Ang kanya pong title is An Act Prohibiting the Establishment of Political Dynasties. Ang sad part ng po, Attorney Can, is hindi po siya na-push sa panahon po ng may sessions pa kasi po naabutan ng mga, alam mo na, mga talakayan, mga debate. So, nabinbin po siya at hindi po siya naipasa hanggang natapos na po, nasuspend na po yung session. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hindi kaya sinadya na i-delay ito. Alam mo, Brigada Belinda, kung titignan natin itong komposisyon ng Senado at Kamara, talagang
iilang pamilya lang Totoo. ang papalit-palit Totoo. sa pag-upo dyan sa mga posisyon na yan. Kaya Yes. nga, I cannot imagine, by way of analogy, na halimbawa kukuha ng kutsilyo na kanilang paraksak sa kanilang sarili itong mga miyembro nitong Senado at Kamara. Kasi lumalabas na sila rin mismo ang tatamaan itong anti-political dynasty law na ito kung eventually talagang magkakaroon tayo. Kaya nga medyo baka may reluctance on the part ng iilan, kaya baka para lang mapakita sa taong bayan na talagang meron silang pagtupad sa mandato ng saligang batas para masabi na talagang sila sumusunod. Pero I doubt I highly doubt, kasi talagang if they are still within the right frame of mind, I cannot imagine na sila ay gagawa ng or kukuha ng bato na ipupukpok nila sa kanilang sariling ulo. Ang kagandahan po, Attorney Can, is doon po sa nangyaring vice presidential debates po, mga kabrigada, ay nagsasabi po ang mga miyembro po ng mga political dynasties na tumatakbong vice-presidente, katulad ni Senator Cayetano. Ang sabi po niya, nag-declare siya is mag-abide po siya kung ano daw ang kagustuhan ng tao. And then nag-vote po siya na in favor siya na merong anti-political dynasty law. Alright. Nag-agree din si Senator Chis Escudero at si Senator Marco. So makikita natin na meron naman po silang open minds about it. Hopefully lang, open minds siguro dahil kampanya. Okay. Baka naman pagdating ng panahon, hindi na sila open minds kasi nanalo na sila. Sana nga merong sinseridad yung Yes. kanilang mga nabanggit. Kasi talagang hindi pwede na iilang pamilya lang ang merong monopoly sa power kung pag-uusapan ng gobyerno ng Pilipinas. Itong iilang pamilya lang, iilang political families or clan lang, mabibilang mo lang sa daliri mo sa kamay. Kaya talagang hindi pwedeng ganito. Dapat everyone, sinasabi ng saligang batas, magkaroon ng equal opportunities for public service. Yes. Talagang sila magkaroon ng access to power. Hindi po pwedeng yun lang mga nasa kilalang mga pamilya, iilang pamilya lang ang pwedeng umupo sa gobyerno. At talaga namang dapat ganun Kasi itong mga pamilyang ito, after all, wala silang monopoly ng knowledge about Yes. governance, about sa talagang kung ano ba ang dapat mangyari sa ating bansa. Kasi nga, lahat tayo, regardless of our status, lalong-lalo na itong social status, ay talagang dapat magkaroon din ng tsansa na maging leader ng ating bansa. Yes, I agree, Attorney Can. Alam mo ba, Attorney Can, na merong studying lumabas? Ang study na ito po, mga kabrigada, ay galing po sa Philippine Institute for Development Studies, Alright. or PIDS. Ang sinasabi po nila na may relationship daw ang political dynasties sa incidence of poverty in the country. Alright. Ang napakalungkot po. Ang kanila pong nakikita sa kanilang study po ay yung 10 po na poorest Alright. provinces in the country. Ito po ang mga very malalakas po ang dynasty. Banggitin ko lang po, in Okay. 2012, ano Okay. ba yung mga very poor, poorest of the poor Talaga na... nag-research ka? Yes, I did. Yeah. So, Lanao del Sur, Eastern Samar, Apayao, Maguindanao, Zamboanga del Norte, Sarangani, North Cotabato, Negros Oriental, Northern Samar, and Western Samar. Alright. 2012 to. At sa kanila pong mga studies ay nakikita po is nandun po yung mga political dynasties po. Tama yan, I tend to agree. Kasi nga, pag yung mga nasa gobyerno, nagmula lamang sa iilang mga political family or clan, Yes. talagang maliwanag na ang kanilang pag-upo sa gobyerno, halimbawa, para protektahan yung kanilang mga mamay-ari na lupa, halimbawa, iba pang mga propriedad, mga negosyo, and the like. Talagang may vested interest sa madaling salita. Kaya nga, no wonder na ang kanilang pag-upo sa gobyerno, hindi talaga serbisyo publiko Kaya talaga yung delivery of social services, mga programa at proyekto para sa mga taong bayan, hindi nangyayari. Kasi nga, ang kanilang pinaka-purpose para, halimbawa, pakapalin lalo ang kanilang mga bulsa at maiangat yung kanilang estado at the expense ng taong bayan.
Yun yung masaklap. Yeah. Nakakalungkot nga, Attorney Can. Meron nga isang illustration Kung ang kapamilya mo daw, member Correct. ng iyong family ay isang congressman. Okay. Tapos member ng family isang mayor at vice mayor. Meron pang mga konsehal. Alright. Ngayon daw, yung pag-allocate daw ng IRA, pwede daw na mag-i-intervene ngayon ang congressman para po mapalaki o mapaliit ang pagdaloy ng financial availability or resources ng isang lugar kasi nandun lahat ang families na can influence Correct. on the how this money will be used. Talagang sila lang. Yes. They can decide on their own at talagang yung kanilang interest lang ang kanilang ipopromote. Naturalmente, kasi sila ang nasa posisyon. Kaya nga talagang nakakalungkot na every election talagang pare-parehong mga pangalan mga apelyido ang naririnig natin. Talagang over the years, ganun nakakasuka na nga minsan At talagang, I just don't know kung kayo mga botante, hindi pa kayo nagsasawa. Doon sa iilang mga pamilyang ito, dapat siguro panahon na para bigyan natin ng chance yung iba pa na to shine din at ipakita ang kanilang abilidad sa usaping governance at yung pagiging leader dito sa ating bansa. At again, talagang ito wake-up call Yes. Kasi talagang parang bola na itong mga posisyon sa gobyerno Diba, mula sa tatay, o ikaw naman na anak, ikaw naman misis. Ganoon kadali para sa kanila Yes. Para bang meron na silang yung permanent title Entitlement. Yan. Yes. At hindi pribilehiyo lamang supposedly itong kanilang pag-upo sa gobyerno. Yes. Moving on to another point, Pegana Belinda, pero despite itong mandato under the Constitution, na dapat i-prohibit ang political dynasties by way of law, pero hindi ba, sabi nila sa Pilipinas, if you acquire power, kinakailangan mo ng malaking pera, resources, manpower, all of those. Kaya nga, yung mga iilan lang na mayayaman din na pamilya, ang talagang merong chance Kasi sila lang ang may pera, sila lang may resources, sila lang may mga tao. What do you say? Agree. Yun nga meron ngang sinasabi. Ang sinasabi nga, ano ba talaga ang mga disadvantages ng political dynasty? Dapat alam natin yan mga kabrigada. Una sa lahat, it weakens check and balance. Kasi kung mga pamilya lang yung nakaupo dyan, sino pa ang mag-check and balance dyan? Tama. Supposing ikaw ang mayor, ako ang vice mayor, i-check mo pa kaya ako? Hindi na, mag-uusap na lang tayo, gentleman's agreement, di ba? Another one po, mga kabrigada, weaken the competition in the political system, resulting in less access po for alternative leaders. Kasi 'di ba, dahil sa may dynasty na, yung ibang mga tao wala na pong chance na pumasok kasi wala na, andun na yung after the father, the mother, and after that mga anak. And another disadvantage po is it perpetuates personality-based politics. Yun ang sinasabi mo. Correct. 'Di ba? Balik pa rin tayo doon, imbes na issue-oriented, talagang personality-oriented. At again, yung rubber stamp legislature, sabi mo nga, halimbawa, ang mayor kapamilya, no? At yung nasa vice mayor na posisyon ganun din. Yes. Ibig sabihin, yung legislature, yung konseho, rubber stamp lamang nung ehekutibo. Talagang walang mangyaring check and balance. At itong usaping talagang napakamahal ng acquisition ng power dito sa Pilipinas, totoo. Kasi unang-una sa lahat, itong ating bansa isang archipelago. Merong mga islands surrounded with bodies of water or mga bodies of water na studded with islands. Alright? So, talagang malalayo ang distansya. Lalong-lalo na kung halimbawa ang iyong tatakbuhan national position. Correct. Bilang senador, vice-presidente, bilang pangulo, lalong-lalo na. Talagang napakalawak Kaya dapat meron kang ganong kalaking pera para makaupo ka. Hindi lang yan yun na lang sa pagkain, halimbawa, ng mga supporters mo, pag-mobilize sa kanila, pag-organize. Talagang malaking halaga. Kaya nga, ang ordinary na tao, ang common tao, mahihirapan. Although, halimbawa, talagang magkaroon ng legislasyon na bawal itong mga political dynasties na ito. Ang problema, in actuality, anong mangyayari kung meron kang equal access to public service, opportunity, na makaupo ka sa gobyerno, pero wala ka namang pera. Correct. Paano ka mangangampanya? Paano ka, halimbawa, paano mo masusustain yung pag-come up ng campaign materials, mga political ads sa tri-media? Napakamahal at talagang yun yung sad thing. Kaya nga baka useless din kung sakali magkaroon tayo ng law prohibiting political dynasties. Pero at the end of the day, wala rin tayong pwedeng panggasta
para tayo ay makapangampanya at manalo. Tayo na mga ordinaryong tao. Ang sinasabi pa nga, Attorney Can, is kung ikaw po ay incumbent at belonging to a dynasty, talagang makonsolidate mo yung power. Alright. Hindi ba? Ilan ba kayo sa family ngayon na nagsiserve? Katulad example ng mga binays. Isang Okay. vice president, Okay. isang senator, isang congresswoman, isang mayor, at isa pang municipal councilor or city councilor. So Talagang makikita mo... magandang example, no? Oo. Aha. Para nakikita mo, andun lang na-consolidate at na-concentrate yung power. Alright. So parang nandun lang sa kanila, at because they're all incumbents, lalong lalakas yung kanilang dynasty. Correct. So wala nang chance ngayon yung iba. Paano ka pa makapasok dahil sa incumbency nila na Tama. strengthen na ang kanilang stronghold. At isingit ko pa yung usapin tungkol sa pagkakaroon dapat ng watchers, pag tumakbo ka, pag nationwide ang level, talagang malaking gasto. Mga paralegal pa, election Yes. lawyers, all of that. Talagang napakalaking gasto. Kaya nga, or isingit mo pa yung usaping vote buying. Kasi sabi nila, pag hindi ka daw bumili ng boto, malabo kang manalo sa mga eleksyon. Kaya talagang karagdagang gasto. Na ngayon, tayo na Juan, ordinaryong tao, meron ba tayong pera para talagang masatisfy itong financial requirement na ito? Wala Kaya nga talagang baka balik pa rin tayo sa usapin na yung iilan na mayayaman, sila lang talaga ang magkakaroon ng tsansa na makaupo sa gobyerno. Which is very sad. Kasi correct. sabi mo nga, nasa saligang batas yun, Correct. equal access for all. Ano na lang chance natin dyan na tumakbo kung wala tayong pondo at talagang resources. Balikan ko lang, Attorney Can. Sige. Ang sabi ng iba pong mga experts ay tayo pong mga Pilipino, dapat tayo po ang magdala sa eleksyon. Tayo po ang magdala ng kampanya. Kung hindi po daw natin i-compel ang ating mambabatas na talagang isabatas yung anti-dynasty law, wala pong mangyayari. Katulad lang po, for example, ano ba ang result ng survey noong January 24 to 25? Okay. This year, ng isang Pulse Asia survey conducted tungkol po sa anti-dynasty law. 1,200 po na respondents. Like we said in the past, di ba, hindi naman representative yung 1,200 Correct. sa buong Pilipinas. Pero let's just take it for discussion purposes. Okay. So, ang sabi po, sa 1,200 respondents, 34% po ng mga Pilipinos ay nagsasabing wala daw nothing wrong. If their candidates belong to dynasties, Okay. they will still vote for them. 34%. Alright. Ngayon, 32% lang po ang nagre-reject ng dynastic candidates. Alright. And ito pang pinakasad, 34% ang undecided. Alright. So, ibig sabihin, dapat yung undecided at will reject, na kung i-add mo 32 plus 34, 66, Okay. yun dapat ang mag-reject. Yung point mo na yan brings us to another talking point. Yes. Ganito ang magandang katanungan tungkol sa political dynasties na ito. Can we rightfully tag or label ang isang tao na corrupt, inefficient, unworthy leader kung sakaling ang ating babasehan yung family name lang niya? I say, we cannot do that Yes. Kasi talagang hindi po pwede na ang tingnan mo lang yung family name niya. At sasabihin mo, corrupt yung taong yan. Yung taong yan hindi qualified. Hindi po pwede. Talagang dapat you look beyond the family name. Yes. At dapat hindi omnibus ang pagtanaw mo. Halimbawa, pamilyang ganito ang apelyido. Hindi ibig sabihin na lahat ng mga miyembro ng pamilyang iyon corrupt na o hindi na qualified. Yes. Talagang individual dapat ang pagsilip. Bawat kandidato sisilipin. Regardless kung pare-pareho sila, halimbawa, nung family name of clan, halimbawa. Talagang ganito dapat ang ating ma-realize. Kaya nga, Brigada Belina, what do you say sa ganung usapin? Kasi yun always ang argument against itong law versus political dynasty. Kasi sabi nga nila, kung pareho naman kaming qualified, pareho lang kami ng apelyido, bakit nyo naman kami pipigilan na magsilbi sa bayan? What do you say? Yan ang sinasabi ni Vice President Binay. Alright. Ang kanya pang argument, at ni Senator Binay, ang kanila pang argument, mga kabrigada, is Vox Populi, Vox Dei. Alright. Diba sabi nila, Tama, the tama. voice of the people is the Tama. voice of God. Pero hindi po yan ang rational po ng ating batas na gusto nating
ipasa. Ang gusto po natin doon is meron pong mga limitations para hindi po mag-overlap Alright. yung miyembro ng mga pamilya na dynasty na po, hindi po maging successive at hindi po maging simultaneous. Katulad ng mga Binay, simultaneous sila. Okay. Yung mga overlapping naman, hindi pa matatapos ang term ng isa, papasok na yung isa para to make sure nga ma-continue. Aha. Ang isa naman is successive naman na pagkatapos ng wife, ang Palitan kanyang, lang, oo, salitan, oo. yun po ang gusto nating i-limit at i-prohibit. Ang sinasabi po ng mga experts, hindi po totally ma-remove ang dynastic politics sa Pilipinas, pero makontrol po. At ang pag-control po niyan, mga kabrigada, ay makatulong po na maging dynamic ang ating political system. Para sa akin, siguro baka katanggap-tanggap na yung palitan, limbawa. Huwag naman yung sabay-sabay. Oo. Huwag naman yung talagang simultaneous na halos lahat pakyawin nyo na eh. Yes. Yung mga posisyon sa gobyerno, Wala na yung- manasyonal, manolokal. Huwag naman ganon. Wala ng delikadesa. Okay, correct. At dapat magtira kayo ng kahihiyan sa inyong sarili. Yes, At agree. take note ganito kasi yan, no? Halimbawa, may isang politiko na nakaupo, incumbent. Corrupt siya, halimbawa. Yes. Yung apelyido niya ganito. Ngayon, here comes another member of the same family na gustong magserbisyo. Can we say, na talagang rightfully, na yung gustong pumasok sa serbisyo, corrupt din dahil nga siya miyembro ng the same family na may corrupt na nakaupong opisyal? Of course, hindi, di ba? Yes. Unfair eh. Unfair. Kaya nga talagang siguro yun yung pwedeng maging argumento laban sa naturang usapin, itong pag-prohibit sa political dynasties. Kasi nga, after all, at the end of the day, ang dapat silipin, going back, yung individual capacities, yung whether or not qualified yung kandidato. So, isasantabi yung usapin na ano bang apelyido niya. Kasi pag tinanong mo, ganun-ganun pa rin yan. Di ba? Pare-pareho lang yan sila. Basta ganyang pamilya, corrupt talaga yan. Corrupt nga yung nakaupo eh. Kung gano'n ang magiging argumento natin, talagang medyo tagilid itong political dynasty prohibition na ito eh. What do you say? Agree. Kailangan din mamili tayo. Ayan. Hindi pwedeng dahil siya kaapelyedo nitong isang corrupt na official, Correct. corrupt na rin lahat. Hindi naman po ganoon. For example lang po, Correct. yung aking ama po, yung aking father was a politician. Okay. Kung meron pong mga issue against sa kanya, hindi po ibig sabihin ng mga anak niya ay may issue rin ganoon. So kung ang akin pong father ay magaling na mambabatas, Okay. it could also be that some of his children may not turn out to be like him. Tama. So, ganun lang po yun, mga kabrigada. Hindi po yan lantarang generalization po sa lahat ng politiko. Do not focus on the family name. Wag magkaroon ng bias ba? Na dahil lang naka-anchor yung pananaw mo doon sa kung ano ang apelyido niya. Dapat again, ang track record, ang qualifications, kung nakaupo na siya sa gobyerno, ano bang nagawa niya, yung stand niya sa issues, plataforma ng gobyerno, kung sakaling hindi pa siya nakaupo. Talagang yun dapat ang silipin after all eh. At immaterial kung ano ang apelyido niya. Yes. One last talking point with respect to this. Hindi kaya unfair, Brigada Belinda, na i-deprive mo yung tao ng chance na makasilbi sa gobyerno, sa taong bayan, o makapagpatuloy na magserbisyo dahil lang sa kanyang clan or sa kanyang apelyido. Yun yung isa pang usapin eh. What can you comment? It's unfair kung Okay. hindi siya makatakbo dahil lamang sa apelyido or belonging to a dynasty. Pero po, ako, gusto ko talagang ma-push yung law. Aha. Kasi po, hindi naman sila pinagbabawalan sa law. Nire-regulate lang po kung kailan sila papasok, kung kailan sila mag-wait muna until the next Alright. elections. Hindi naman po sila pinagbawalan ng buong buhay nila, na lifetime nila, hindi na sila makakatakbo. Regulation lang po yan, mga kabrigada. So, ibig sabihin talagang kung magkaroon tayo ng batas, ang punto mo, i-regulate lang natin yung access ng iilang Yes, pamilya sa totoo mga po. posisyon sa gobyerno. Hindi naman talagang absolutely ipagbabawal na sa kanila. Hindi po. Otherwise, talaga magiging unfair. Yes. Ang usapin na lang dyan, ano yung magiging extent Yes. ng regulation. At lalo na kung halimbawa, hanggang saan ba? Kasi kung third degree of consanguinity or affinity, parang medyo malayo na eh. Malayo na yun. Di ba? Medyo malayo na. So, halimbawa, yung anak, di ba? From tatay to anak, yun, mga ganon. O sa asawa kaya. Yung mga ganong klaseng regulation, po pwede siguro.
Pero again, itong qualification, whether or not ang tao ay qualified na umupo sa gobyerno, ang sisilipin pa rin, going back, yung platforms of government, Yes. stand on issues, at hindi yung apelyido eh. Ako, medyo may tendency ako na mag-against sa pag-prohibit or pag-regulate talagang ganong klaseng regulation. Ito mga political dynasties kasi talagang sayang naman eh. Sayang naman na kung merong magaling na tao, talagang leader na may potential na mamuno at talagang ang vision para sa country ay matindi. Di ba? Bakit yung apelyido niya, anong kasalanan niya kung nagkaroon siya ng apelyidong gano'n? Nakapareho nung mga nakaupo na sa gobyerno at nagkataon lang na talaga hindi maganda ang track record. Di ba? So dapat pag-isipan din natin eh. Pero itong matindi at malalim na issue eh. Talagang magkakagulo, talagang ang debate rito walang tigil eh. Walang humpay kasi napakalalim at both sides may mga punto de vista eh. Yes. Pwede mong i-argue ito isang side over the other at vice versa. Talagang at the end of the day, ang ating mga lawmakers, kanila pa rin nakasalanan eh. Again, kung sakaling mabago natin itong komposisyon ng Senado at Kamara na hindi lang iilan na mga landed ang nandyan, baka talagang mahirapan tayo na magkaroon ng ganitong klaseng batas. Pero ako, Attorney Can, I'm very hopeful na sa 17th Congress po, mga kabrigada, ay talagang ma-push po. Ayan. Kahit na it will take so many years. Kasi di ba 30 years na eh. Alright. 30 years na po na sige push, hindi nangyayari, push ulit, hindi nangyayari. Hanggang ngayon, 30 Alright. years after, wala pa ring batas ukol sa anti-dynasty. Pero let's not hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. We will continue to hope and we will continue to advocate, we people, tayo mga voters, na talagang may sa batas po yan para po merong access na nga lahat sa political power and sa coming elections. At baka pwede rin masingit yung usapin. Halimbawa, meron nakaupo na isang miyembro ng isang political family or clan. Kurakot siya. Hindi siya kurakot, rather. Hindi siya kurakot, maganda ang serbisyo niya. Rightful ba na hindi na natin siya i-re-elect? Dahil lang, halimbawa, kasi talagang ilang taon na. Or mula pa sa tatay niya, yung kanilang pag-occupy ng mga posisyon sa gobyerno. Para sa akin, again, talagang dapat i-re-elect eh. Kasi maganda nga ang record, hindi kurakot, etc. So talagang ito mga bagay na dapat pag-isipan ng gusto. Pero at the end of the day, dapat tayo makialam eh. Hindi lang yung mga lawmakers natin, dapat tayo mag-participate dito sa decision-making process na ito. Kung sa tingin natin, talagang dapat merong ganitong legislasyon, we should rally behind this eh. At dapat talagang udyukan natin itong ating mga mambabatas na magkaroon ng klaseng ganitong legislasyon para makita natin yung improvement sa pag-deliver ng social service. Ang sabi nga ni Senator Cayetano makikinig kami sa tao. Kung hindi po tayo magsasalita, wala po silang pakikinggan. Correct. So dapat magsalita tayo kung anong gusto nating mangyari sa ating political system. Attorney Can, bago tayo mag-end, gusto ko lang pong banggitin na meron pong kagandahan ngayon na isang provision po ng anti-political dynasty na pasok po sa batas Republic Act number 10742. Alright. Ito yung pag-reform ng SK. Oh, correct. Yes. Ito, meron po siyang So provision. may ganitong provision. Yes. Ayan. Ang ganda na hindi ka po pwedeng tumakbo ng SK na elective position kung merong kang relative na nationally elected locally, nasa konseho, nasa LGU, as a politician, and nasa barangay. Good news yan, pero ibang usapin yan eh. Yes. SK lang yan eh. Yeah. Baka sabihin na, sige, bigay na lang natin at least kahit pa paano mapakita natin sa taong bayan na tayo may sense din ng compliance kung ano yung nasa saligang batas. Diba? Sige, regalo na lang natin sa kanila eh. Diba? Para makascore tayo politically. Yes. After all, ano man lang nandun dyan, diba? SK lang naman yan. Wala rin mang pera dyan, kukunti. Pero may mga akda po, Attorney Can, ang sabi po nila is, nagmumula daw yung mga allegations of corruption sa mga kabataan. So dapat supili na daw, putuli na para mawala na po yung mga allegations na yan at magmula po sa kabataan ang pag-develop or pag-grow ng bagong leaders, crop of leaders in the country. That's about it, Mega Belinda. Yes po, mga kabrigada. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Crosstalk.
Mga isyu na kailang malaman ng publiko, ating tatalakayin. Ito po ang inyong kabrigada, Belinda Sales Canlas. Mga isyong mapasosyudad at individual. Dito lamang sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM Balyeque. At ito ang Cross Talk!